basahin ng scripture reading naman. Matthew chapter 19, verse 16 to 30. Just then a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" "Why do you ask me about what is good?" Jesus replied. "There is only one who is good. If you want to eternal life, keep the commandments." "Which one?" he inquired. Jesus replied, "You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony. Honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. All these I have kept." The young man said, What do I still lack?" Jesus replied, "If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." When the young man heard this, he went away sad, because he had great wealth. Then Jesus said to his disciples, "Truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God." When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, "Who then can be saved?" Jesus looked at them and said, With man this is impossible, but with God all things are possible." Peter answered him, "We have left everything to follow you. What then will there be for us?" Jesus said to them, "Truly I tell you, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses, and brothers or sisters, or father or mother, or wife or children, or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. But many who are first will be the last, and many who are last will be first." Thanks for the reading of the book. Ay na po tayo makaupo. Inaanyahan po si Brother Marlon para pangunahan tayo sa mensahe ng Panginoon. Amen. Ang muli po ang palakpakan din natin ng Panginoon. Actually, hindi ko na-expect na ako pala yung magluluto rin. So, meron na po sabihin yung magluluto, magtuturo. Amen. So, bago po tayo mag-start, para dito tayo antukin, siguro mag-memory verse muna tayo. Okay lang po ba? Amen. Amen. Yes. Sabay-sabay po natin babasahin, pero pag babasahin po natin, kailangan po dahan-dahan. At 3 beses po natin ulitin. Amen po. Okay, ready? 1, 2, 3. 2 Timothy 3:16. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Isa pa. 2 Timothy 3:16. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Okay, the last one. Ulit. 1, 2, 3. 2 Timothy 3:16. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Okay. Okay, basahin ulit natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3. 2 Timothy 3:16. All Scripture is God-breathed and is useful in teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servants of God may be thoroughly equipped for every good work. Amen. Okay. 2 Timothy 3:16. All Scripture Is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Amen. 2 Timothy 3:16.
All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for Every way will work. Ayan. 2 Timothy 3:16. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Amen. So napanggan na, di ba, pag nag-memorize tayo. Kasi nung ako dati, pag nag-memorize, ginagawa ko. Kinakat ko, tapos lalagyan ko ng blank. Kasi maganda yung ganyan kasi nasa ulo po natin yung memory verse. Amen? Amen. Amen. So, bago tayo mag-start, let us pray. Let us pray. Yes, O Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat o Diyos sa gabi nito, Lord, na kami pinakulit po, Panginoon, upang makinig ng inyong banal na salita, O Diyos. Lord, maraming salamat, O Lord, sa buong maghapon, O Lord, na kami ginabay niyo po, Panginoon, at sinamahan, O Lord, sa trabaho, Lord. Ganun din po sa aming pag-uwi, O Lord. Lord, at sa gabing ito, Lord, at kami mag-aaral, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa aking pagtayo dito, Lord. Lord, hindi po aking sarili, Panginoon, kundi kayo lamang, O Diyos, ang siyang may tayo, Lord. Dahil wala pong kakayahan, Panginoon, upang magsalita ng ganito, Panginoon. Kundi, Lord, kasihan niyo po ang inyong pong banal na Espiritu, Panginoon, upang aking iahayag, Panginoon, kung lahat ng aking sasabihin, O Diyos, ay sa inyo lang po manggagaling, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Diyos. Lord, ganun din po, Panginoon, sa mga anak po ninyo, Panginoon, na narito, Panginoon, na makikinig, Panginoon. Lord, nihiling po namin, O Lord, ito pong pag-aaralan namin, Panginoon, ay matimo sa aming puso, Lord, at kami lalakad ng matuwid sa inyo pong harapan, Lord. Lord, maraming salamat, O Diyos, at muli binabalik namin ng papuri, pasasalamat, at niluluwalhati yung pangalan, sa matamis na pangalan ni Jesus, dapat tayo nagsabi ng Amen. So, bago tayo mag-start sa verse 16, meron ako pong ikukwento sa inyo. So, related dun sa topic po natin. Tukol po ito sa isang magkasintahan. Medyo related dun sa testimony ni Brother Teddy. So, itong dalawang magkasintahan, so yung babae, sabihin natin na she's a believer, isa siyang mananampalataya. At yung lalaki naman, so unbeliever. So, medyo hindi pa siya nakakilala. So, nag-iibigan silang dalawa. Yung nga lang, yung parents ng lalaki, siyempre ayaw dun sa babae. Siyempre, iba nga yung paniniwala ng babae at ng lalaki. So, hindi pwedeng tanggapin kasi ng magulang ng lalaki dun sa babae kasi iba yung paniniwala nila. Medyo magulo pa yung landas nila kaya iba yung pakikitungo nila dun sa ibang religion. So, ngayon yung lalaki, di niya alam kung saan siya papanig kasi mahal niya yung magulang niya. So, yung magulang ay naman dun sa babae. So, sa tingin niyo ba, anong dapat ang gawin ng lalaki? Sasama ba siya dun sa babae o dun sa magulang niya? Sino ba mas pipiliin niya? Sa tingin niyo ba, mag-give up kaya itong lalaki ito? Sa tingin niyo, kung saan siya, dun sa magulang ba niya o dun sa babae na talagang true Christian. So, mamaya po malalaman po natin na sa Amen. So, tignan na natin. To be continued. Suspense. Ngayon, dadako po tayo dito sa verse 16. Di ba sabi nga rito ng the rich man, Teacher, what good things must I do to get eternal life? So, ito pinagtatanong po yung rich man. Medyo alamin natin kung ano ang pagkatao nito ng rich man. Okay, he's a Jewish leader. Siyempre, he's a young man. He was a rich. So, kung papansin ninyo, no? Siya yung napakayaman, pero naghanap siya ng eternal life, naghanap siya ng buhay na walang hanggan sa Panginoon. So, mapapansin po natin, itong rich man, this man is not searching for truth. He wants validation for his own system of salvation, the work of the law, keeping the commandments. So kung mapapansin ninyo, itong rich man ay ang gusto niya kasing malaman yung mga buhay na walang hanggan
Pero yung, ayaw niya kasing malaman yung about dun sa salvation. Gusto lang niya yung about dun sa buhay na walang hanggan. Sabi nga, he is not been receptive to the words of everlasting life. Sabi nga sa verse 17, sinabi ng Panginoon, why do you ask me about what is good? There's only one who is good. Sino ba? Si God. Because God is a creator, so God is love. So mapapasin niyo, no? Ba't sinabi ng Panginoon na, kasi sa ibang, di ko lang po sa Lucas sa Mark, meron sinabi doon ng Panginoon na, bakit mo ako tinatawag mabuti? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Samantalang is the Son of God. Amen? Ba't hindi na sinabi na, isa rin akong mabuti? Sinabi niya, ba't ako tinatawag mabuti? Ang walang ibang mabuti kundi ang aking Diyos na siyang lumikha. So kung isipin natin, hindi ko naman sinasabi na ang Panginoon ay hindi mabuti. Mabuti siya. Pero mas higit ang mabuti ay sino? Yung ating God Creator. Amen? Kasi sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng nilikha, ang Diyos lamang ang dapat ang siyang mabuti. Walang ibang mabuti kundi ang tanging Diyos ang lumikha sa atin. Amen? Sabi nga doon sa Mark 10:18, no, sinabi ko kanina, there is no one is good except God alone. So isa lang ang talaga nag-iisang Diyos. Kundi yung ating amang nasa langit. Amen. Yan. Sabi nga, the quality of good which is required for life with God. Sabi nga sa Matthew 5:20 sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang sa pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makapasok sa area ng Diyos. Kasi kung ang knowledge lang natin ay yung tinuro ng Pharisee, hanggang doon na lang tayo eh. Kasi ang paniniwala nila doon lang sa commandments na ibinigay ng law ni Moises. Sabi na natin, hanggang doon na lang sila. So hindi nila inisip yung about giving, love, or ano pa man yun. So hanggang doon na lang sila sa commandments na yun. So yung rich man, siguro ang focus niya, yung natutunan niya about sa religion, hanggang doon na lang sa commandments. Kasi sabi niya, dito, God's policy has always been faith in God, most sight in the promise of the coming Savior. Just as Abraham believed in God and it was calculated to him a righteousness. So mababasa natin sa Rome 4:3. Kung si Abraham nga ay naniwala na talaga may tunay na Diyos. So nakita natin yung trial na nangyari kay Abraham. So talaga napatunayan niya, meron talagang tunay na Diyos, hindi ang ating Ama. Amen. At dito sa John 6:20-29, when the multitude asked Jesus, what shall we do that we may work in the works of God? So Jesus answered, this is work of God, that you believe in Him who was sent. Amen. So dito sinabi ng Panginoon, so Jesus says, but if you want to enter into life, keep commandments. So inuna muna Panginoon yung commandments kung talaga nga sumusunod yung rich man. So sabi nga, nung rich man, he said to him, which ones? Ano yung mga bagay na yung pwede kong gawin? Sabi ng Panginoon, you shall not commit murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. At sa 19, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. All these things I have kept, what am I still lacking? Jesus said to him, if you wish to be complete, go and sell your possessions, and give to the poor, and you shall have treasure in heaven, and come, follow me. So ito po, sinabi nyo yung sinulat ko, you should be loving his neighbor as himself. You should have no problem about selling and giving to the poor because the Lord has asked him to be his disciples, come and follow me. So makita natin dito na yung rich man, ano doon yung, sabihin natin doon yung pagmamahal niya, magpagbigay siya sa neighbor, at walang problema sa kanya about dun sa pagbibenta. Maaaring mapagbigay siya, pero sinabi sa bandang huli dito, sumunod ka. Amen? Sumunod ka sa bandang huli. Siguro inisip nung rich man, kung magbibigay nga naman ako,
susunod